So yun mga katulala, no? Bali nakita nyo yan, di ba? Sobrang traffic, oh, yan, oh. Yan. Pag gagaling kayo sa Parañaque, tas rush hour, sobrang traffic talaga rito. Pabalik kayo ng Manila, grabe traffic dito. Kaya kailangan meron kayong alam na shortcutan. Mamaya papakita ko sa inyo paano natin iiwasan yung Osmeña Highway. Kasi sobrang dyan sobrang daming truck dyan. Pag pabalik ka ng Manila, napakahirap sumingit. Tapos delikado. Kasi hindi ka makikita nung mga truck, no? Kaya papakita ko sa inyo kung saan yung shortcutan mabilis papunta ng Manila para kahit papaano hindi na kayo matraffic mula rito sa Magallanes pabalik ng Nagtahan. Kasi for sure yung traffic hindi lang hanggang dyan yan, hindi lang hanggang Osmeña. Baka lagpas pa nga ng Nagtahan, minsan umabot pa yan hanggang SM San Lazaro. Ganun ka-traffic talaga rito, lalo na kapag rush hour. Para kahit papaano makalis naman tayo ng biyahe. Punta na tayo rito sa may bandang Riles, no? Pag mga gantong rush hour, sobrang traffic dyan. Time check tayo, 5:44. O tignan nyo naman, mula rito hanggang dun abot pa yan ng SM San Lazaro yung traffic. So ayan, bali papakita ko sa inyo kung saan tayo lulusot para at least kahit papaano, di ba, makatulong sa ibang rider tsaka sa mga delivery rider na agaya ko, na gustong makauwi agad, na makabawas ng tagal sa kalsada. So ayan, dito tayo dadaan. So bali dire-diretsuin lang natin to hanggang makarating tayo dun sa sa lilikuan natin. So ayun, hanggang dito, grabe, may mga truck na din na nakakasabay. Halos kami mga motor hindi na rin kami makakasingit sa ganyang lagay ng traffic, grabe. Yan, kung familiar kayo rito, ito yung binabaybay ko, papunta to ng Manila. Ayan yung kabilang lane papunta ng Parañaque, tsaka Service Road. Ayan, para sa mga hindi pa nakakaalam. Bali hindi pa tayo nakakalayo, nandito pa rin tayo sa Osmeña. Purang traffic lang talaga, kaya mabagal yung usad. Lalagpasan nyo tong ayan, magaling ng SLEX, yan, magaling ng SLEX yan. Lalagpasan nyo pa yan hanggang makarating kayo dun sa may paangat, sa may rampahan ng papuntang EDSA, mga katulala, Sobrang bigat na talaga ng traffic dito, kaya mas mainam na may tulad yan na yung truck, di ba, napakadelikado. Tapos yan, mga ganyan, di na mga truck yung magkakatabi. So napakahirap sumingit niyan. Huwag nyo na rin subukan, lalo na pag umandar yan, nagkamali kayo, yari talaga. So ito EDSA Cubao lane, tong dalawang lane na to, packet ng EDSA Cubao. Pero di tayo mag-EDSA, babalik tayo sa inner lane after natin makalagpas dito sa traffic. Kaya lang dito tayo nag-outer lane tayo para makalis tayo ng tagal ng traffic, Kung dyan tayo sa inner lane agad, wala, may ipit lang tayo ng malalaking truck. Nakita nyo yan, puro container yan, tas dalawa pa magkatabi, di ba? So ayan, bali nakapasok na tayo sa first lane, At least di na tayo medyo langanin doon. Yan yung sinasabi ko sa inyo, kapag nandito tayo sa Osmeña, pabalik tayo ng Manila, napaka-delikado. Ayan, tulad yan, mga naka-inton truck, tapos biglang aabante. Di naman tayo nakikita yan. Ito sa pwesto ko, blind spot ako dyan, di ako nakikita ng truck driver dyan. Ugaliin nyo na lang huwag pumesa sa harap ng mga truck, para makaiwas tayo sa disgrasya. Ayan, tiyagain nyo lang hanggang makarating kayo dun sa flyover papunta ng EDSA. So ayan, nandito na tayo sa ilalim nung flyover ng EDSA, Bali kakaliwa tayo dyan para itong kabahan ng Osmeña, yung traffic na yan, hindi natin gugulan ng matagal na oras yan, Yan yung papunta ng EDSA flyover yan. So huwag kayo akit dyan kasi papuntang EDSA yan So yun, bali nandito na tayo, di ba, nakita nyo? Ayan sa ilalim ng flyover dito sa Magallanes, halos wala nang galawan, yun Kita nyo naman, di ba? Wala nang galawan, tapos sisingit-singit ka dyan. Edi hanap ka na lang ng alternate route. Eto, lagi ko tong dinadaanan. So far so good naman, May time lang din naman traffic doon, pero hindi naman palagi. So yun, bali nilagpasan ko na yung U-turn slot. Tapos ito, yung isang U-turn slot, mga galing ng yan, EDSA or sa kabilang sa kabilang lane ng Osmeña. Rush hour, tapos Tuesday na ba? Tuesday ngayon, Tuesday, Basta mga ganyang araw, sobrang traffic talaga. Magle-left turn na tayo rito Ayan, tandaan nyo to, ayan, paglagpas yun ng dalawang U-turn, left turn tayo. Ayan, bali mag-EDSA tayo, EDSA. Ayan, nakapag left turn na tayo. Ayan, EDSA na to, sa ilalim ng flyover. Tapos, as you can see, traffic pa rin dito, di ba? So, yun yung ituturo ko sa inyo, kung saan yung way na may iwasan natin yung traffic. Makalis tayo ng ilang minuto, mga 20 minutes or 30 minutes malis natin. Ayan, tandaan nyo na lang yan,
Roofing yan, malaking billboard na yan. Yan, tandaan yan. Yan. Yan, dito tayo dadaan. Yan, shortcut yan. Dito walang ganong stoplight. Yun nga lang puro kanto. No, mag-iingat lang tayo rito kasi may biglang sulputan dito kasi yung puro kanto niyan, puro one way yan eh. Kaliwa kanan, ganun. Ayun, mas better dumaan dito kaysa dun sa kanina kasi ganun din naman, makakarating din naman tayo ng Manila. Tsaka bukod dun mas safe dito, hindi puro truck, no. Pero all good yan sa mga gusto makauwi agad. Ayan, tandaan nyo na lang to. Ayan, mga ilang kanto lang yan hanggang makarating tayo dun sa malapit sa dulo. Ayan, madadaanan yan. Tapos malapit na kayong kumaliwa. Yun, dito na kayo kakaliwa. Yan, pagbaba nyo ng tulay. Kasi dun pag dumaretso kayo, meron pa isang kanto dun eh. Kaya lang pakanan na yun, pabalik lang yun ng Osmeña. So bali dito tayo pa Evangelista tayo, no, para kahit pa paano makarating agad tayo ng Arnaiz. Same as usual, dire-diretso lang. Tandaan nyo yung mga dinadaanan natin, Lokban Street to Lokban. And thus kakanan na tayo ng Evangelista. Syempre ito yung pinaka the best na way. Ayan, pabalik ng Manila. Kung makarating tayo dun sa bago magkanto ng Arnaiz. Kasi sa Arnaiz bawal kumaliwa ron, mahuli ka ron, no. Kung bago lang mag Arnaiz, may unang kanto pa yun eh, tayo kakaliwa para mabilis tayo. Malapit na tayo, kumaliwa. Yan, landmark motor trade na yan, Evangelista Motor Trade. Tas kakaliwa kayo dun, sumunod na kanto. Yan, nakakaliwa na tayo dito sa David Salon. Yan, David Salon, no. Yan, dire-diretso lang din. Mas mainam dumaan dito compare dun sa Osmeña Highway kasi malalaki nga yung truck. Dito hindi. Tsaka paglagpas mo naman na dito mabilis na yung biyahe. Ayan, kakanan ka dito sa unang kanto. Pagkakaliwa mo dun sa David Salon, nakakanan ka. Kasi dun pag sa kabilang kanto, bawal din dun, mag left turn. May nanguhuli ron, no. Only right turn lang yung way dun. Kasi yan, nasa Arnaiz na tayo. Yun, kaya may kita nyo yung dali. Dire-diretso pa tayo syempre. Kasi pagka gantong rush hour talagang sobrang lala ng traffic. Yan, dito na tayo kakanan. Ayan, yan, traffic lang dito lang. Ayan, dito sa sa bumbero na yan, sa Arnaiz. So ayan, dire-diretso tayo rito hanggang makarating tayo dun sa Bendia. Ayan, huwag kayong kakanan, dire-diretso lang. Kita nyo diba, ang luwag dito. So kung sa Osmeña nyo babaybayin to, yung ganyang kahaba, siguro mga nasa more than 15 minutes, no. Kasi syempre puro truck, tapos walang galawan doon. Kahit motor mahirap sumingit doon. Tsaka napakadelikado. At least dito ang luwag ng kalsada. Yan, dire-diretso lang natin to hanggang makarating tayo ng Subel Roas. Subel, tama. Yan, dire-diretso lang yan. Madadaanan pa natin yung Bendia. Yan, pag nandiyan ka na sa Shell, ibig sabihin malapit ka ng makatawid, no. Yan, makikita nyo tong Bautista Street. Ayan, yung Bautista Street. Ayan, ito sa pinaka car wash, auto and moto wash. Yan, kakanan na tayo ron. Tapos ayan, Bendia na yan tatawiran natin yan. Tapos tuloy-tuloy lang din yan. Daming kanto pero walang stoplight Yun na. Ayan, tatawid na tayong Bendia. Ayan, pagdating dito, dire-diretso lang to, walang stoplight dito pero ingat kayo yan kasi puro kantuan yan. Mamaya umataw kayo rito may biglang lumabas, no, sa mga corner. Puro intersection yan, kaya prone accident pa rin, no. Kaya ingat pa rin, alalay lang sa pagtakbo kasi tuloy-tuloy naman na to wala namang stoplight dito. Mas maganda dumaan dito, mas mabilis. Yan, sa Belroas na tayo. Ayan, dire-diretso nyo lang to hanggang makabalik kayo ng Osmeña Highway. Diba, napakabilis. Ingat lang kayo dito kasi medyo malubak-lubak yung kalsada. Tas may mga butas. Ayan, So ayan, bali nandito na tayo sa Osmeña, no. Ayan, kakaliwa tayo. Dapat dito lang kayo pupeso sa kaliwa. Huwag kayo doon sa kanan tsaka sa gitna kasi padiretso yung nanghuli ang mga Ayan. Yan, may bantay lagi dyan. Pag sa gitna ka pumeso tas kumaliwa ka, huliin ka. So ayun, nandito na tayo sa may Ocampo. Yan, tignan nyo dire-diretso lang natin to pero hindi tayo kakanan doon sa dulo kasi iiwas tayo sa traffic nga, no. Papuntang Nagtahan kasi hanggang Nagtahan traffic yun, mga katulala, no. Ganyan kalala ang traffic doon. Bali, kinuha lang natin yung pinakamaluluwag na space dito sa Osmeña, no. Ayun yung nilabasan ulit natin. Yan, kasi maluwag dito banda pero pagdating doon, paglagpas ng stoplight balik ka na naman ulit sa traffic. Hanggang Nagtahan yan, minsan inaabot pa ng SM San Lazaro, no.
Or minsan lagpas pa nga hanggang Rizal eh. Meron pa tayong sa shortcutan dyan, papakita ulit sa inyo. So yun, nakita nyo naman, di ba? Sobrang traffic. Kung babaybay natin yung kahabaan ng Osmeña, sobrang tagal niyan. Pagdating kay Rino, huwag kayo kakanan. Kung papunta kayo ng SM San Lazaro or nagtaan, kumaliwa kayo muna rito. Turo ko sa inyo yung daan. Ayan, tulay, o yan. Tulay dito sa may kay Rino. Maliit lang naman yan, kaya madaling tandaan, no. Kakanan tayo ngayon dito sa basta ito, ayan, kakanan kayo dyan. Nakalimutan ko yung street to eh. Angelino ba? Correct me if I wrong, no. Basta yun, kakanan kayo dito sa may ginagawa. Makikita nyo naman yan, no, yung ginagawa na yan. Ayan, dire-diretso lang, diba? Makakaiwas pa rin tayo sa traffic kahit pa paano. Kasi kung dun tayo, dadaanan pa lang natin yung stoplight ng Pedro Hill, no. Sobrang tagal na dun. Grabe. Hanggang makarating tayo ng nagtaan, baka anong oras na ba ngayon? 6:22. Baka butin pa tayo ng 7:30. Ayan, dito sa landmark is Paco Market. Ayan, tas 7-Eleven. Kakaliwa tayo, pero bahagya lang kasi papasok tayo dun sa sa National Road. At pagkaliwa nyo, ayun yung 7-Eleven, oh. Ayan, pasok tayo agad dito. Ayan, dire-diretso lang natin to. Napakabilis lang ng biyahe rito, promise. Kakanan tayo dyan kasi one way yan, pasalubong na yan. Hindi tayo pwede sumalubong dun, no. Ayan, one way yan, no. So, bali kakanan tayo dito. Sa kanan yan, one way yan, okay, papasok dun, no. Dito tayo dadaan. Ayan, no, diba? Nakita nyo, sobrang luwag ng kalsada rito, mga katulala, no. Ayan, dito ako madalas dumaan kapag gagaling ako ng south. Ayan, madadaanan niyang Paco Park, yo. Dire-diretso lang naman dito hanggang makarating tayo ng Quiapo, Manila. Kanan naman tayo kasi pag dumaretso ka pa SM Manila, yan dito kakanan tayo patulay. Yan. Yan. Kaliwa na tayo. Yan, kakaliwa na tayo rito. Carlos Palanca. Yan, dito tayo kakanan. Yan, hanggang makarating tayo dito sa sa Quiapo Church. So ayan, dito sa Quiapo Church, no? Normal lang na mag-traffic kasi simbahan yan. Pero paglagpas mo naman ng Quiapo Church, maluwag na ulit. Yun, hanggang makarating tayo dito sa Isitan. Yan, iilalim muna tayo. Tapos dire-diretso na natin yan. Ayan, pagdating dito, sa gitna lang kayo papwesto. Pagkakaliwa kayo, pwede sa kanan. Uliin kayo dyan. So ayun, nakatawid na rin tayo. O, diba? O, edi nandito na kagad tayo sa SM San Lazaro. Diba? Ganun lang, napakabilis, diba? Kesa bumakbak tayo ng nagtaan. Tsaka ng Osmeña Highway, sobrang traffic talaga, malala. So yun, sa mga bumabaybay ng Parañaque papuntang Manila, Las Piñas pa Manila, Cavite pa Manila, or basta kahit saan galing south papunta na kayo ng Caloocan, Valenzuela, Bulacan, yun. So bali hanggang dito lang yung matuturo ko sa inyong tip muna, no. Try pa natin na mag-upload ng ibang shortcut tips, no, para kahit pa paano meron tayong dagdag kaalaman sa kalsada. Yun, malaking bagay ito sa lalo na sa mga delivery rider tsaka mga baguhan sa kalsada, mga galing ng south to pupunta ng north. So ayan, sana makatulong sa inyo to.